emergency na yan. Sila, nag-aalangan pa sila kesyo, tawag dyan, walang sasakyan, sabi ng anak ko, huwag dyan, nakakahiya. Pero kasi, lagi po natin tatandaan, ang mental health and psychiatric illness, hindi siya emergency. Hindi talaga siya emergency. Kasi before pa yan mangyari, nakikita. Pero meron din mga pagkakataon na nakangiti siya sa social media. Siguro nakikita niya sa mga TikTok. Nakikita niya nakapost, nakangiti. Pero sa gabi patay na. Pero hindi rin yung abrupt. Pinapakita lang niya na masaya siya para hindi ka mag-suspect. Pero pagdating ng patay na siya. Pero makikita mo yan, bago, before, 1 week before na nangyari yan, ano yung nangyayari sa kanya? Uy, nag-iiyak minsan, hindi kumakain. Minsan, lungkot na lungkot, tapos kinabukasan saya na saya. Talagang hindi po siya emergency. May mga, manifestations. Yan. Next. Yan. Sa mga bata naman, may mental disorders din ang kita. Difficulty in seeking or paying attention. Pero kasi, baka mamaya tanongin nyo yung mga ADHD, autism, mga neurodevelopmental, ibang aspeto. Pero ito kasi, ang sinasabi nila, dating nakakaupo, biglang hindi makaupo, biglang hindi maka-atensyon. Excessive worry or fear, like not wanting to go to bed, nightmares, may mga naiisip sila. Decreased interest in their favorite activities, frequent tantrums, defiance, or aggressive behaviors. Yan. Meron kami yan. Kapag nag-interview ako ng bata or ng nanay, ma'am, may instances po ba na during kung lumalaki siya, nakakita ba kayo ng pagkakataon na nanakit siya ng hayop? Kasi kung meron man at unintentional, makikita mo yung remorse sa bata, yung pagsisisi ba? Pero meron mga bata na nakapatay ng hayop, tinawanan pa nila. There's something wrong. Ano ba ang pinapanood? Ano ba yung nakikita? Ano ba yung na-experience niya? Kasi yung mga bata minsan, pagka nakaramdam na or nakaranas ng trauma sa sarili, minsan pino-project nila sa ibang bagay. Baga ikaw, nasaktan ka ng magulang mo, tapos minsan hindi mo ma-express. Makikita mo, sinasakan niya yung manika niya. Diba? Kita mo yan. Tapos, problem in school with friends. Depende sa mga kaibigan na kasama niya. Sino ba gusto niya samahan? Yung mga mababait, yung mga makukulit, lagi bang napapatawag ng teacher, lagi bang may palakon, lagi bang late, lagi bang absent. Next. So, ano ba yung mga dapat gawin kapag ganito yung sitwasyon? Hindi naman agad kailangan dalhin sa ospital. Pag kami nakita kayong yung parang nalilis ka rin pala. Sorry for Dr. Nisa. Yung mga medyo nalilis ka rin pala, ito yung magandang gawin. Talk to someone you can trust. Hindi naman ibig sabihin na you can trust na nangyayari mo agad. Kasi minsan na-stressor sa pasyente natin, pamilya. Napaka-rejective niya. Kung may mga kaibigan kayo, kausapin ninyo. Pinagkakatiwalaan ninyo yung teenage chismis. O si father, di ba magandang confession kayo? Yan. Sa eskwelahan, meron tayong guidance. Ang mental health law, dinidivulge na niyan sa mga schools para i-equip yung mga guidance counselor to handle yung mga ganitong sitwasyon. Yan. Sa schools, social workers, psychologists, so meron yung kilala. Yan. Look after your physical health. Siyempre, sinasabi nila, pag malusog ang katawan, malusog ang isip. So, yung mga kinakain natin, dapat mindful tayo. Hanggat maaari, ito, lagi ko kung sinasabi ito, at yun din ang payo sa akin. Pagka kasi nagtatrabaho ako sa mental, dinidischarge namin yung pasyente. Hinahatid po namin sa mga pamilya yung mga ayaw sunduin. Meron po kami paunawa. Bawal ang kape, sobra. Huwag magkape ng sobra. Energy drinks. Parang awa nyo na. Ang isang energy drink
drinks ka tumbas ng 10 tasang kape. Pag nag-energy drink kayo, hindi kayo makakatulog. Lalo na yung Sting, yung mga Lobitan, yung mga Cobra na yan. Hanggang maaari, at kung napapansin ninyo na nag-trigger din yung mga palpitations ninyo, iwasan ang tsokolate. Bawal ang alak, bawal ang sigarilyo, matulog ng tama sa oras. Yan. Sa mga pagkain, walang problema. Pero hanggang maaari, yung naisasabi ka na use of substances for medical use is okay. Pero kapag recreational na siya, yung sinasabi nilang pang-additional, hindi na pwede. Kape yun. Kape. Hanggang maaari. Do activities that you enjoy. Yung mga bata kasi, kung ano yung activities na enjoy nitong mga to, online, social media. Hanggang maaari, nung panahon namin yung mga maabi, siguro ito mga generations na to, wala kaming cellphone. Pag nabuburihan kami, labas kami, chismis sa kapitbahay, makapunta kami ng mall, yan. Punta kami ng mall or kaya punta kami na kung saan. Hindi kami namumonitor ng magulang namin. Kasi wala pang telepono. Malalaman na lang nila na nakaalis ka na, nakabalik ka na. I-enjoy nyo yung mga ganon hanggang maaari mag-detach kayo sa social media. Yan, next. Yan. Steer away from harmful substances. Yun nga. Drugs, alcohol, hanggang maaari, huwag magsugal. Hindi, huwag magsugal kasi sinasabi nila, huwag magsugal, nagsusugal pa rin. Kontrolin na magsusugal. Kasi minsan, nagiging din yan, trigger din yan, pagka wala ka na kayo pang posta, magnanakaw ka din. Nanakawin mo na yung mga gamit sa bahay, tapos ibibenta. Meron kami kwento na mayaman sila. Nagulat na lang sila na wala kong hindi yung gamit. Either pang sugal, pang alak. Yan. Take 2 minutes to focus on the world around you. Tanda natin yung 5 senses. See, hear, feel, taste, at saka touch. Yan. Kapag kumaring meron tayo, overwhelmed na tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin, tingnan na muna natin yung nasa paligid natin. Ano ba dyan na nakakapagpa-stress sa atin? Diba? Pakiramdaman natin yung mga tao na sa paligid natin. Pakinggan natin yung mga sinasabi nila. Kung talagang hindi kaya, ako ginagawa ko, minsan nakahawak ako sa tulong ng mental. Nagkatanda ng tulong doon, nakahawak ako doon. O kaya minsan, may time na kapag ako maring talagang hindi na ako hindi na ako, naguguluhan na ako, ay, lakad ako sa mental. Ano ba nakikita ko sa mental? Ang mental dati ay part ng Rizal. So, taas baba. Mukha siyang guba. So, kapag na-stress na ako sa mga pasyente ko after ko mag-rounds, lakad ako sa maraming puno, pinitignan ko na yung mga puno. Pag nakita ko ng green, kalmado na. Yan. When to seek professional help, ito na yung pinakahuli natin. Kailan ba tayo kailangan maghingi na ng tulong? Maghingi na natin tayo, kontrolin yung sarili natin. Ako tumating ako sa point ng life ko. Kasi tatlo yung anak ko, tingnan natin yung mga lahat yun may autism. Lahat yun may special needs. Pero doon sa unang anak ko, yung mga anak ko, parang feeling ko nagkaroon ako ng postpartum syndrome. Ang ginawa ko lang nung time na yun is, ako yung pumontrata sa ospital kasi dati nasa orto pa ako eh. Ngayon, susunduin namin psychiatrist sa mental, dadalhin sa orto, titignan yung mga pasyente. Ginawa ko, ako pumontrata, sabi ko, ma'am, ako po ang susundo. So all the while na babiyahe ang psychiatrist sa amin, kinakausap ko siya. Sabi niya, nakakatulog ka ba ba? Yun yung mga simptomas eh, nakakatulog ka ba ba? Nakakakain ka ba ba? Naaalagaan mo ba yung katawan mo? Naliligo ka pa ba? Natutubrush ka pa ba? Wala ka bang isip na saktan ng sarili mo? So yun, kapag nakita niyo na yung mga sintomas na yun, yun na po kayo dapat magpakonsulta. Hindi naman po ibig sabihin na nagpakonsulta kayo, may mental health kayo. Marami pong diagnosis yan. Karaniwan ng mga dumadating sa amin is depression. Depressed lang sila dahil sa
nangyari sa kanila.